Hello guys, magandang gabi po. Magsalita na naman tayo ng Tagalog kasi may request ng walang alam sa Bisaya. So, dami tayong alam. Magsasalita na naman tayong Tagalog na naman. Bukas, iba na naman yung i-request ha. Bisdak tayo guys, bisdak pero Tagalog yung gagamitin natin. Kunan tayo guys. Kulang na isa dito. Umalis sila lahat. Kain muna ako. Mag-alas 10 na ng gabi. Tapos mamaya magtupi na naman ng mga nilalabahan ko. Ngayon may bago akong role sa buhay ko ngayon. Hindi na ako basta-basta magtiwala sa mga taong mga ungrateful. Hindi na ako basta-basta tumutulong sa mga tao, lalo na yung hindi marunong mag-appreciate ng aking tulong. Ibahin ko na yung mga roles ko ngayon. Iba-iba na talaga yung ano ko sa buhay ko ngayon. Kasi noon, ang bilis ko maawa. Noon pa guys, ang bilis ko talaga maawa, hindi pa ako nag-abroad. Noon pa, kahit halos na lang yung mga tinda ko, pamigay ko na lahat sa kapitbahay. Ganyan ugali ko. Hindi ako madamot guys. Noon pa, pamilya ko, kapatid ko, mga magulang ko, kung ano yung hingi sa akin, pag mayroon ako, nagbigay talaga ako. Pero alam niyo mo guys, alam niyo yun, kahit sino yung lumapit sa akin noon, binibigyan ko naman. Kahit konti, basta may pang ano lang ba? Panglipas gutom, ganun akong ugali ko. Ngayon, kahit anong laki pa yung gastos mo, sisiraan ka pa din, ikaw pa yung masama. Ikaw pa rin ang masama, di ba? Ang hirap guys na mabuting tao, ang sobrang hirap na mabait ka sa kanila. Tapos sila nagbait-baitan lang pala, plastic lang pala, pagdating ng panahon na matapos kang pakinabangan, sisiraan ka sa ibang tao, kahit kapatid mo, kahit ka na magulang mo, siraan ka sa ibang tao. Ganun na ba ako kasama sa tingin ninyo sa akin? Hindi ako ganyan eh. Yung tulong ko is tulong ko. Ang sa akin lang, wag akong siraan. Nung unang kontrata ko guys, alam nyo yan, napabahay ako, nagbili ako ng lote noon. Unang kontrata ko ha, 2017 ako na dumating dito sa Saudi. Unang kontrata ko, may sinusuportahan po akong lumpo. Hindi ko yan kilala sa personal, pero grabe ang appreciate niya. Halos maiyak-iyak sa pasalamat sa akin. Ni isang salita, walang sisira sa akin. Wala siyang salitang sinisiraan ako. Taga ano yan, taga Iloilo. Ano yun? 4 years na yung hindi na nakatayo. Inalagaan na lang siya. Dahil ano yun, ano yan siya eh, noon. Kasi negosyante yun dati. Tapos, ayun ba yung maraming kidnapper, maraming ano yung tulis, yung mga ganun ba. Kasi ano yun eh, dati negosyante yan, tapos uwi na madaling araw, kaya yun siya sinaksak. Tapos nga, umingi siya sa ano, may group chat kami dati, yung mga admin doon, hinihingian niya ng tulong. Ako, napagbigay talaga ako direct sa kanila ko talaga hinuhulog, hindi ko binibigay ng admin. Sarili ko talagang pera, binibigay ko sa kanila. Tapos may sinuportahan, basta dami akong tinutulungan noon, hindi ko na bilang-bilang yun, noon pa, hindi ako nag-abroad. Guys, hindi lang ngayon lang ako nakapagtulong. Ang dami, hindi ko na mabilang sa mga kamay ko. Tapos ngayon, sinisiraan ako.
Grabe ngayon, grabe. Kahit anong kabutihan na ginagawa mo sa buhay ng mga tao na kinakailangan ka pa. Kahit halos na lang lahat, pati yung kaluluwa mo, ibigay mo sa kanila. Kahit pakainin mo pa ng paa. Paa mo, pakakain mo sa kanila. Ikaw pa rin yung masama, guys. No? Sobrang sama ko na talaga para sa kanila. Kahit pamilya ko, sinisiraan ako noon. Binigyan ko sila ng chances ha. Hindi ako lumaki sa pamilya ko. Hindi ako lumaki sa aking magulang. Hindi ako lumaki, nakasama ko ang aking mga kapatid. Umalis ako sa buhay ng aking magulang, 10 years old pa ako. Nagbuhay ako ng sarili kong mga paa. Lumaki ako ng sarili kong pagsisikap, pag-aaral, ako po lahat. Hindi ako humingi na kahit 5 duling sa aking pamilya. Hindi ako humingi ng kahit anong mga damit, anong kailangan sa school. Sarili kong sikap, nagtrabaho po ako, nag-working student po ako, guys, para makakain, makapag-aral po ako, makapira po ako. Ganyan ako kasi pagtiyaga noon pa kasi ayaw kong mawala ng pira ang aking wallet. Yun po ang aking mindset noon pa. No? Yung mga nagsasabi dyan na, alam ko na yung baho mo, oy. Nakita mo ba ako sa personal? Yung pamilya kong sinisiraan ang buhay ko dahil hindi na ako nakapagbigay ng pera. Dahil nasisira din yung komunikasyon namin, relasyon namin ng pamilya ko, wala kayong pakialam doon. Kasi hindi nyo alam ang pulot dulo, puro lang kayo marites. Kasi po, pira din po ang dahilan kung bakit nakaganyan ako sa kanila. Dahil sila yung naghawak ng aking ATM, nagbigay ako ng pira sa kanila, kahit ano pa yung halaga, sinasabihan ako ng masama. Sinasabihan hindi ako nakapagtulong, pero sila yung nakahawak ng aking ATM. Yung mga reseller ko noon, yung mga kita ko sa pagtitinda ko online, nagtitinda ako online dito. Nakikita niyo yan sa post ko sa isang account ko, yun sa main account ko. Yung sa Ria Fair. Doon nyo makikita yung mga ko. Alam ni Elmer yan. Nag-online seller ako noon. Kilala ko na yan si Elmer, 2018 pa. Ha? Alam niya yan. Ang kita ko lahat po. Nilagay ko po sa ATM. Kapatid ko ang may hawak ng aking ATM, BDO, savings. Yung yung OFW savings, siya yung may hawak hanggang ngayon. Nasa kanya yung ATM ko. Nasa kanya yan. Lahat ang pera ko na nandun, wala na. Wala na. Kaya nga yun, nilipat sa aking amo ang pera na hihulog sa partner ko. Yun, amo ko talaga ang may plano yan na ilipat doon kay Elmer yung paghulog ng pera kasi galit na galit ang aking amo sa aking pamilya kasi puro na lang pera. Kakapadala ko pa ngayon, after 1 week, pera na naman. Wala nang maintenance si mama, wala lang doktor si mama, pero binigyan ko ng 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 para dalhin sa hospital, ipa-check up yung katarak. Hindi dinala. Saan yun sila nagpunta? Sa SM Mall, Tagum, sa warehouse, kahit saan sila nagpunta. Nag-shopping, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila doon, ano yung binibili nila doon, kasi sabi ko, punta kayo sa doktor, video call nyo ako dito, para ma-update, alam ko kung paano o ano yung kailangan ng mata ni mama. Ngayon, ang daming mga marites dyan sa Tugayan. Ha? Wala kayong kalam-alam dyan kung ano yung pulot dulo. Kung pira ang pinag-uusapan ninyo sa akin, kung mga pamilya ko ang pinag-usapan nyo about sa akin, wala kayong alam dahil sila ang may hawak ng ATM ko. Lahat ng beneficiary sa akin sa pag-apply, mama ko ang beneficiary at anak ko. Saan ako nagkulang? Sa SS ko, sa pag-ibig ko, lahat sa PhilHealth ko, beneficiary ko po ang aking magulang. Kahit hindi ako lumaki sa kanila.
Huwag kayong makisawsaw. Huwag kayong makisawsaw sa buhay ko. Buhay ng pamilya ko, problema ng pamilya ko, wala kayong pakialam doon. Ha? Tinutulungan ko yan kahit hindi ako lumaki sa kanila. Hindi ako nag-aaral kagaling sa kanila. Nag-aaral ako, alam ng mga kamag-anak ko dyan. Yung mga kamag-anak ko dyan noon, galit na galit sa kanila dahil 6 months, iniwan ako. Grade 3 ako noon. Ako nag-alaga ng mga aking mga kapatid. Ha? 6 months, nandun sila sa Paradise Pakibato. Umuwi na 6 months, walang bigas binili, walang gatas. Yan si Mary Joy, yung kambal yan, si Mary Joy. Ako nag-aalaga niyan. Gatas yan, hindi yan nagdidi sa mama ko. Gatas yun. Nistogen 1, 2, 3, 4. Ako ang nagsikap doon sa auntie ko na kapitbahay namin at tinutulungan ako para alagaan ang kapatid ko, para magkapira ako, doon ako sa kanila, nagtrabaho araw-araw, dala ako ng duyan doon sa Kakawan. Para alam nyo yan, yung mga marites na walang alam dyan, na pulot-pulot lang sa mga, mga paninira ng pamilya ko, hindi nyo yan alam. Alam nila yan at abot din yun. Nakita ninyo ang sitwasyon nila ngayon na walang magarang bahay. Hindi ko yan kasalanan. Ha? Hindi ko yan kasalanan na wala silang bahay ngayon. Dahil ako nagsisikap po ako, ipangalawang kontrata ko, sabi ko sa kanila, may GC kami noon. Yung kamag-anak nila yun si Auntie Teria. Kung sino yung nakakakilala yan, Auntie Teria Arulion, sa Kimataan Uno, nandyan yan. Yung sa may basketball court, pababa ang bahay nila. Kahit tanongin nyo yan, kasama yan sa GC ng pamilya ko noon. Nakita nila doon, nagpasa ako ng materials, nagpasa ako ng lahat ng materials na dapat bilihin nila sa pinapadala kong pera. Nagpasa ako ng buhangin, nagpasa ako ng tiles, nagpasa po ako ng bakal, hollow block, yung sabi ko nga, kolorop yung bilihin nila. Tapos, yung budget nasa ATM ko, pinuhulog ko, hawak ng kapatid ko yan sa Kalinan. Tapos may pera ako doon na pinapautangan ko. Tapos may bubuhay noon. Hinuhulugan ko buwan-buwan. Hindi binalik sa akin yan kahit capital, interest, wala. Nasa kanya po yun lahat. Bahay ng kapatid ko sa Kalinan. Binili yan 40,000 pesos. Pira ko yun. Pira ko yun. Huwag kayong, makisawsaw sa problema ng aking pamilya. Hindi nyo alam ang pulot dulo. Nasa kanya ngayon, ang ATM ko, wala nang laman. Kasi hindi ko na hinuhulugan dahil nilipat ang aking amo sa pangalan ni Elmer. Kaya nga yung makikita ninyo, si Elmer naghulog sa pira para sa anak ko. Yun po ang totoo. Ha? Tingnan nyo, sinisiraan nyo ako. Marami akong blessing na, dumarating. Maraming blessing yung pinagsisira nyo sa akin. Himbis na magsikap kayo para kayo magpagpinagpala kayo ng Panginoon sa mga blessings dapat. Yung mga kapatid ko, magulang ko diyan nagsisira sa akin. Don't me. Alam niyan ng kamag-anak nila nakasali sa GC. Kung nakita niyo yan na may kahoy doon sa sa nabili nilang lupa diyan banda ibabaw ng Ukapan. Diyan ako noon. Nag-araro ko diyan. May kahoy diyan, lawaan. Sabi ko, putulin para sa bahay. Pero yung bahay gusto ko i-concrete. Hindi ano-ano lang. Hindi amakan, hindi cladding, basta kay concrete. Ganito ang gusto ko dapat sa kanilang bahay. Ganito. Ito po yung bahay ng aking amo, ang aking kinukuhaan ng design.
Dapat. Pero sila walang plan. Ito pong bahay ng aking amo, kinukuhaan ko ng design para sa bahay. Para sa kanila, sa magulang ko dapat sa Kawayan. Doon sa Kawayan, sinasabi ko, andun pa yung mga shot ko sa GC. Pero nag-out ako doon dahil ayaw ko na masira ang buhay ko nang dahil lang sa pamilya ko. Sinisiraan ako sa ibang tao, nakarating yan dito sa akin. Nakarating yan dito sa akin. Lahat-lahat po ng paninira sa akin, kapatid ko, pati pa yung mga tao na nasa Manila na nakatira, dinamay pa nila, nandun daw ang pira ko. Sino bang naghawak ng aking ATM? Kapatid ko. Bakit napunta sa Manila yung pira ko? O, di ba? Grabe ang paninira yung mga tao na sinisiraan nila sa Manila at tumawag dito sa akin dahil sila daw ang pinagbintangan, ang pira ko nasa kanila daw pinapadala. Pero yung ATM na hinuhulugan ko, nasa kamay ng kapatid ko hanggang ngayon. Pero wala nang laman, iwan ko kung saan-saan nila ginamit. Hindi yan nagpaalam sa akin na gamitin yung pera ko. Yung mga kisaw-saw dyan, hindi kayo makisaw-saw sa problema namin. Dahil pamilya ko yan. Kahit pamilya ko yan, hindi ako lumaki sa kanila. Hindi ako lumaki sa kanila pero hindi ko sila nakalimutan. Pilit kong inaayos ng problema namin bago ako umalis. Pero sila yung masama ang ugali. Hindi ako. Noon pa ako nagtulong ng mga tao na kailangan dahil alam ko ang hirap noon na pinagdaanan ko. Hirap noon na pinagdaanan ko na walang magulang nakahandle sa akin. Sobrang hirap, guys. Hindi nyo lang alam, tapos namumulot-pulot lang kayo ng mga chismes. Ako yung pinagtulungan yung siraan. Ano ang buhay ko ngayon? Ano ang meron ako ngayon? At sino yung nagdusa sa hirap? Single mom ako, ha? Single mom ako, pinapakibangan nyo. Wala akong asawa. Walang tutulong sa akin para sa mga anak ko. Pero, nakapag-aral ang maayos ang aking mga anak. Nakapagkain ng maayos ang aking mga anak. Diba? Nakita niyo ba yun sa sarili ninyo? Puro lang kayo chismis. Pinagsisiraan niyo ako. Alam ko ang baho mo. Ang ikaw, kahit nandito ako, alam ko ding ugali mo. Yung baho mo, chismosa. Diba? Kung chismosa ka, mas lalo kang idadaon ng Panginoon. Hindi ako nagsisimba, guys. Pero, andito ko at dito ko, nasa taas, nakapokus sa trabaho ko. Noon, pag alis ko, kahit pamilya ko pa, anong pagsasabi nila sa akin? Anong mga pinagsasabi nila sa akin? At sana mamatay ka na lang dyan. At sana, ganito-ganyan ka. Diba? Pamilya ba yun? Nagkulang. Sana ako nagkulang sa kanila. Nagtitinda ako noon. Nagpunta sila doon. Tumawag sila sa akin doon. Doon pa ako sa Pinas. Hindi pa ako nag-abroad. Paghingi ng cash, sarado ko yung tindahan ko. Nagpunta ako sa lungsod ng Panabo at naghulog ako doon sa Smart Padala. Nagkasakit ang kapatid ko doon. Kahit nagtrabaho siya, may sahod siya, humingi pa rin sa akin na wala akong trabaho sa labas. Nagtitinda lang ako. May anak ako. Samantalang siya, wala siyang anak pa noon. Inuuna ko siya. Hindi kami nagkasabay naglaki. Ngayon sinisiraan ako. Tapos ino-open nyo lahat sa akin. Binato nyo sa akin lahat ng mga pinagsisira nyo. Sinisiraan nyo ako lalo. Ay Diyos ko, thanks God. Mas lalo yung blessings ko sa ganyan ninyong ugali. Diba? Ang ATM ko ang ATM ko nasa kamay ng aking kapatid. Nang ilang taon na siya yung hawak.
Yung bahay ng aking kapatid sa Kalinan, akin yung pera. Kaya nga hindi ko na tinutuloy yung mga mga plano ko sa kanila. Dahil sinisiraan ako sa kapitbahay. Sinisiraan ako kahit saan sila napunta. Sinisiraan ako kahit kanino. Anak ba o kapatid ba ang turing nila sa akin? Hindi. Hindi ako kasali sa kanilang pamilya. Kasali ako kapag may problema sila, tulad ninyo. Kasali ako sa pamilya ninyo kapag may kailangan pera. Kapag may problema, kasali ako. Pag walang problema, tapos ang problema, sinisiraan ang buhay ko. Walang taong magagalit kung hindi niyo sinisiraan. Walang taong magdamot kung hindi niyo sinisiraan. Hindi ako nagkulang sa pamilya ko. Halos lahat ng aking sahod napunta sa kanila. Halos wala na akong maiwan dito. Alam yan ng jowa ko. Alam niya ng jowa ko kung paano ako naging responsable ng pamilya. Responsable nga ako sa pamilya niya. Pamilya ko pa kaya. So ngayon, ang ipopokus ko ay ang mga anak ko. Ayaw ko nang magbigay ng tulong kahit kapatid ko pa yan, kahit magulang ko pa yan. Ayaw ko na. Sobrang-sobra na ang pagtitiis ko sa mga ugali ng mga taong ungrateful. Naghirap ko ako dito. Hindi po easy dito. Hindi easy money. Pinaghirapan ko magdamag. Araw at magdamag ako ditong walang tulog. Makatulog lang ako dito kapag tulog ang amo ko. Alaga ko. Alam niya ng jowa ko. Hindi ako makakahinga dito pag gising silang lahat. Hindi ako makatulog. Hindi ako makapagpahinga. Tandaan nyo yan. Yung paninira ninyo sa akin. Kayo ang magdusa, hindi ako. Ha? Pati pamilya ko, dinadamay ninyo sa mga kakachismosahan ninyo. Pamilya ko yan. Nanahimik ako dito at hindi ko sila binabanggit. Nagsisikap ako dito para sa mga anak ko. May plano kami. May plano kami para sa kinabukasan. Hindi para magchismis lagi. Kahit nga kayo, hindi na kayo nakapaglinis ng inyong bahay, nagchismis kayo. Ako lang yung binabantayan ninyo. Pero sarili ninyong buhay, hindi nyo naayos. Kahit na wala na kayong sinasaing. No? Ako guys, sa totoo lang, hindi ako madamot na tao. Hindi ako lumaki sa aking magulang. Dahil alam ko ang pagtulong. Bakit ako tumutulong? Alam ko ang hirap. Yung hirap na pinagdaanan ko mag-isa. Yun po ang lagi sa isip at dito ko. Dito ko guys. Maawain akong tao. Huwag nyo lang akong siraan para hindi malabas ang katotohanan. Nilabas ko ang lahat ng katotohanan dahil sinisiraan nyo ang buhay ko. Yun kasi ang mali ninyo. Kayo pa nga yung nakinabang sa aking mga pinaghirapan. Kayo pa yung lakas loob manira. Diba? Walang taong magagalit. Walang taong maglabas ng katotohanan. Tapos sabihin nyo private? Pinapublic nyo ako eh. Pinapublic nyo ako. Unfair naman. I-private ko kayo tapos ako nasa public nyo? Ay di wow. Di ako ganitong gali. Sobrang tahimik kong tao sa personal guys. Ngayon lang ako nakaganito. Simula nung sinisiraan ako ng pamilya. Kahit binigyan ko pa yon, kahit siguro pakainin ko pa na ng ginto yan. Masama pa rin ako niyan. Dahil gusto nila kapag maghingi sila ng pera, ura-urada. Agad-agad ihulog. Hindi ako nakalabas nga dito eh. Nag-ikot yung lahat ng magkano yung kamera dito. Kahit nga magtapon ako ng basura pag wala sa lalabas, hindi ako pwede mo lumabas. Pag walang magbantay sa akin sa labas. Pag wala yung
pamilya nila sa labas, hindi ako pwede makalabas. So, balik tayo sa bahay ng aking magulang dapat. 2021, nagplano ako na bahayan yung magulang ko. Sabi ko, kunan nyo ng picture ang area kung saan itayo ang bahay. Walang picture. Si Mary Jo yung lagi kong sinasabihan. Pagpunta ka doon, uwi ka ng linggo, tapos picturean mo yung area doon kung saan tayo ang bahay. Sige te. Okay. Wala akong problema. Kung kahit anong hiningi nila dito sa akin, puro ko okay. Lagi akong nagsasabing okay. Hindi ako magulong tao, guys. Hindi ako magulong tao. Yung mga magsasabi, yung mga marites dyan, hindi ko kayo kalimutan pag uwi ko. Tingnan nyo yan. Yung mga screenshot nandito sa akin. Nakasave lahat. Grabe kayo manira, ha? Sobra na kayo. Tapos sabi ko, yung lawaan, pagabas nyo. Putulin at ipaano ng para gamitin sa anong tawag nun? Pang ano ng yung maglagay ng ano ba dito, maglagay ng hollow block, 'di ba? Lalagyan ng kahoy, 'di ba? Pang ano para mag-strong yung gawa. 'di ba? Yung tawag diyan, hindi ako kontraktor ha. Sabi ko na ilan ba ang dam na dapat ipa-deliver na buhangin. Andun yun. Tapos, ilan ang yero na magamit. Ilan ang cladding na magamit. Ilan ang plywood na magamit sa loob pang division sa kwarto. Yun po ang gusto ko. Tinatanong ko sa kanila na gusto kong gawin. Pero hindi sila nakasuporta sa akin. Tapos, nagpapadala ako ng pera. Puro lang wala. Iba ako, guys. Nagpapadala ako ng pera ngayon. After 3 days, bago ako tumawag sa mama ko. Kasi, doon pa yan hawak pa yan ng ate ko yung ATM. I-withdraw pa niya. Tapos, ipadala pa ka Mary Joy. Tapos, si Mary Joy na yung maghatid ka mama. Kaya, hindi ko tinatawagan agad. Kasi, mag-withdraw pa mag-withdraw pa ng pera. Tapos ipa-GCash pa ka Mary Joy. Tapos Mary Joy pa yung mag-withdraw. Withdraw na naman ulit. Bigay na doon sa magulang namin. Ganyan yun guys. Huwag kayong magmamarites dyan. Nasisiraan yung buhay ko. Dahil kayo ang idadaw ng Panginoon. Hindi nyo alam lahat yan. Pinasa ko lahat ang gamitin ng materials para sa bahay nila. Walang suporta, walang picture na binigay sa akin ng area kung saan itatayo yung bahay para sa kanila. Para yun sa kanila. Ako yung nagsisikap dito. Naghirap, nangulila sa pamilya, sa mga anak ko. Kahit kamustahin man ako dito, wala silang kumusta sa akin. Magkumusta lang sila, mag-chat dito. Pira ang kasunod. Pira ang kasunod. Alam yan ang ugali ko, alam yan ni Elmer. Puro ako okay. Dati din. Yung napapagawa ako ng kusina ng magulang niya. Ganyan. Anong problema ng pamilya niya? Puro ako okay. Alam yan ng juwa ko. Ang ugali ko. Kayo, puro lang kayo marites. Hindi nyo alam yan. Dahil hindi ninyo na-appreciate ang aking tulong. Hindi ninyo na-appreciate ang kabutihan ko. At hindi din ninyo deserve ang aking kabutihan dahil hindi nyo na-appreciate ang lahat. Diba? Ang mga taong may inggit sa katawan, walang gamot yan. Tandaan nyo, hanggang kamatayan, inggit pa rin yan. Kaya yan, gumagawa ng mga issue para masira ang isang tao. Kapag sagutin mo ang kanilang mga issue, magagalit sa'yo yan. Alam nyo ba? Dahil ayaw nilang masapawan sila. No? Magsisikap kayo, magtrabaho kayo ng patas, wag mangloko ng kapwa. Para dumami yung
blessing ninyo, ipagpala kayo ng Panginoon. At yun lang guys. Salamat.